sarap ng amoy ng barbecue. Haba din ng pila doon. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, meron lang po akong share sa inyo na balita na ang IRCC po ay naglabas ng panibagong rules para po sa mga international student. Okay, ang nilabas po ng IRCC, ito po ay tungkol po sa proof of funds na provide ng mga international student na mag-apply po ng study permit. Last video ko, ang ginawan ko ng video naman, ito yung para sa mga mag-apply na mga grandparents or parents visa at yun din yung kailangan nilang proof of funds. So, nag-increase din po ang mga international student ng proof of funds. So, depende rin po yan sa laki ng family nyo. So, syempre kasi guys, lumalaki na rin po yung cost of living dito sa Canada. Tumataas yung rent, nagmamahal din yung mga pagkain, yung daily expenses ay tumataas. Kaya ngayon, yung IRCC po ay nagtaas din po ng proof of funds para sa mga international student. Para kayo ay hindi maging pabigat dito sa Canada in case kayo ay maging international student. So, siyempre, kaya pag kayo po ay mag-apply ng study permit, so kailangan talaga meron kayong enough funds para sa inyong pag-aaral dito sa Canada. Bukod pa sa proof of funds, kailangan nyo din po mag-provide para sa inyong mga tuition fee. So, yung tuition fee din po ay hindi rin po basta-basta dito sa Canada. So, ngayon, ang IRCC po ay nag-increase na ng proof of funds effective on September 1, 2025. So, family of 1, 22,895 Canadian dollars. Nadagdagan siya guys ng 2,260 Canadian dollars from previous. Okay, so malaki din yung dinagdag. 2,260 Canadian dollars. Isang ano na rin to guys, isang salary na rin ng mga low wage income dito sa Canada. Family of 2 naman, 28,502. Ang nadagdag po ay 2,812 Canadian dollars. Family of 3, 35,040. So, nadagdagan po ng 3,457. Family of 4, 42,543 Canadian dollars. Ang nadagdag ay 4,197 Canadian dollars. So, laki. So, family of 5 naman, 48,252. Na ang nadagdag ay 4,760 Canadian dollars. Family of 6, 54,420 Canadian dollars. Ang nadagdag ay 5,369 Canadian dollars. Wow, ang laki. Family of 7, 60,589 Canadian dollars. Ang nadagdag ay 5,978 Canadian dollars. Tapos kung kayo ay family of 8, family of 9, family of 10, additional po ng 6,170. Like po yung nasa family of 7, nasa 60,589 plus 6,170 Canadian dollars. Ang i-add nyo for family pag more than 7 na kayo. Ang nadagdag from previous ay 611 Canadian dollars. Malaki na po yung mga proof of funds ng mga international student ngayon para sila ay makapag-apply ng study permit. Okay, so tumataas. Kasi last year nagtaas na rin po sila. Nagtaas na rin po itong proof of funds ng mga international students. Kung alam nyo naman kasi guys, yung mga nangyayari ngayon dito sa Canada ay dumami po yung mga international student. Okay? So, yung iba nawala ng status, yung iba hindi na nag-aral kasi sabi nila lack of budget daw. So, alam naman natin, diba, kapag kayo nag-apply ng study permit as a international student, meron kayong enough funds para masuportahan nyo yung mga sarili nyo dito sa Canada. Dumami na talaga yung mga international student dito, lalo na ho yung mga Indian. Marami po mga naging international dito na mga Indian, yung iba mga niloko. Yung nakita ko dati na videos na mapapawin sila, ma-deport sila kasi yung iba doon hindi nag-aral, pumunta lang sila dito sa Canada para makarating, pero hindi nila ginamit yung pagiging international student. So ginawa lang nila yung point of entry para makarating po dito sa Canada as an international student. Yung iba naman nag-cross country papuntang US naman. So marami po silang mga dahilan kasi talagang lumobo guys. Maraming na-scam, lalo na po sa mga Indian na pagkala nila pagdating dito, magiging international student sila, magkakaroon sila ng part-time job kasi yung mga international student ay meron pong allowed po sa kanilang time
na makapagtrabaho dito ng 24 hours I think po. Dati kasi naging 40. Then napansin ng IRCC na yung mga international student ay hindi na nag-aral, nagtatrabaho na lang kasi nga allowed sila na magtrabaho ng 40 hours per week. So ano na yun guys, full-time job na yun yung 40 hours per week, kasi ang full-time job dito ay nasa 30 hours per week. So ngayon binago ng IRCC, binabaan po ng 24 hours na lang yung allowed sa mga international student na magtrabaho part-time dito sa Canada kahit sila ay mga estudyante, kasi yung pag-aaral naman dito hindi naman whole day. So mayroon talaga silang time para makapag-work, para matulungan din nila yung sarili nila daily expenses dito sa Canada. So naabuso siya. Yung iba, nabanggit nga dati na more than 50,000. Parang ganun, more than 50,000 yung mga estudyante na no-show. Hindi sila nag-aral. As in, wala talaga. No-show talaga sila guys. Yung iba, nawalan ng mga status. Yung iba, hindi nakapagbayad ng tuition. So, maraming naging issue yung mga international students. So, kaya, nung nagkaroon ng problema yung mga international student, nadamay na lahat. Pati mga temporary foreign workers na may mga status dito. Yung ganun guys. Kaya ngayon, nagkikpit na talaga yung Canada. Mula nung last year pa, nagbawas na rin sila sa mga in-approve na mga international student, mga temporary foreign worker. Limitahan na nila yon. Kasi talagang nung 2023, 2024, talagang dumami yung mga pagdating ng mga international student. Kaya ngayon ang IRCC ay nagkikpit na rin pagdating sa proof of funds at nag-increase na rin po. From dun sa family of 1, nanagdagan ng 2,260. And then, kapag family of 7 na, ang nadagdag ay 5,978 Canadian dollars. So, kailangan guys, isipin nyo ng maigi kung gusto nyo talaga mag-international student dito sa Canada. Doblehin nyo times, think of 10 times, lalo na kung may mga pamilya kayo. Kasi ngayon, syempre, iba na rin po yung patakaran ng mga international student when it comes po sa kanilang mga spousal or mga common law partner, kasi hindi na rin ho basta-basta makakapag-apply sila ng mga spousal work permit, kasi nga ang ina-allowed na lang ngayon yung may mga masteral. Okay, so yun na lang po ang pwedeng mag-apply ng spousal or common law partner na mga visa nila, para yung mga partner nila ay makapagtrabaho at masustentuhan yung tuition ng kanilang mga asawa ng mga international student. Kaso nga lang ngayon, syempre nagigpit na nga ang Canada. So pati yun, apektado po yun. Kasi isang reason din guys, kaya sila nagigpit na rin sa mga international student at sa mga temporary foreign worker, kasi nga pagkukulang dito sa bahay at yung sa hospital, yung talagang lumobo yung mga pasyente, kasi kulang naman talaga dito sa sa mga doktor. At parang dumami yung gumagamit ng healthcare. Saka hindi lang naman ang proof of funds ang kakailanganin nila. Siyempre, kailangan nila magbayad ng tuition fee. And then, kung kayo ay magiging international student, ay kailangan bayaran nyo na agad yung tuition fee nyo for 1 year or half year. Ganun yung guys. Magbabayad na kayo upfront bago kayo mag-apply ng visa nyo. So, ganun. Maraming kayong kakailanganing pera kapag mag-international student kayo. Kapag enough naman yung funds nyo, go. Laban lang, itry nyo. Pero ito naman para naman sa inyo. Magagamit nyo naman to kapag nag-start kayo ng buhay dito sa Canada. At least meron kayong pera na magagamit. Okay? Kung in case na mga ilangan kayo, ito ay gagamitin nyo para panimula na buhay nyo dito sa Canada as a international student, lalo na kung kayo ay merong pamilya. Maganda meron kayong enough funds, huwag kayong padalos-dalos na pumunta dito sa Canada. Mas maganda meron kayong sapat na pera para hindi kayo mangapa dito sa Canada kapag dumating kayo dito mag-aral kayo as a student. So yun lang guys, so share ko lang po sa inyo yung nilabas ng IRCC na proof of funds para sa mga international student na mag-apply ng study permit. At ito nga ay effective on September 1, 2025. So ngayon kung kayo po ay nagplano na next year para maging international student dito, ay mag-ipon-ipon na kayo guys, kasi medyo malaki-laking pera din ang kakailangan ninyo para sa proof of funds. Syempre, hindi lang po proof of funds ang kailangan nyo, pati na rin ho yung tuition fee nyo pang start dito sa Canada. Okay, yung iba kasi nagka-cash na full 1 year yung tuition fee nila, yung iba naman first sem lang binabayaran nila. Pero mas maganda guys, advice ko lang sa inyo, mas maganda na meron talaga kayong enough fund, kasi mahirap talaga yung buhay dito sa Canada, lalo na kung wala ka naman kayong pamilya dito. Dapat meron kayo talagang sapat na budget at hindi kayo mangapa. Okay?
at least kung hindi man kayo agad-agad makakuha ng trabaho, meron kayong enough na pera para masuportahan yung sarili nyo. Habang nag-a-adjust kayo, nag-a-adjust yung life nyo dito sa Canada, at least meron kayong pera. At hindi kayo masyadong ma-stress para hindi na rin maapektuhan yung mental nyo at makapag-focus kayo sa pag-aral nyo. Saka nyo naisipin yung kung paano kayo kumita kapag nakapag-adjust na kayo. Kung marami naman kayong kilala, mas maganda kasi merong tutulong sa inyo na makahanap ng trabaho, meron mag-advise sa inyo kung saan kayo mag-apply. Pero ngayon naman, puro online naman din eh. Pero mas maganda kung may mga kakilala kayo para mabilis kayo makakuha ng trabaho. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung bagong proof of funds ng international student na mag-apply ng study permit. Ito nga na nilabas ng IRCC effective on September 1, 2025. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang po. Thank you so much. Bye. God bless us all.